Banal at mahabaging Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay po sa amin sa lugar na ito upang magkaroon po kami ng banal na fellowship na kasama po ang Panginoon at mga kapatiran na minamahal. Ito po yung huling araw ng taong 2023. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kabutihan mo at biyaya mo sa bawat isa sa amin sa itong nakaraan taon. At darating pa sa amin yung panibagong taon 2024. Alam po namin na meron po kayong napakagandang layunin at plano sa itong darating na panibagong taon, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay magamit po ng Diyos para sa inyong maluwalhating kalooban. At yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito, kung saan man po sila, Panginoon, pakalooban nyo sila ng pusong hanap sa fellowship na ito at bigyan nyo din po sila ng hangarin na magamit ng Diyos para sa inyong maluwalhating kalooban. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Mateo chapter 7, verse 24. Mateo chapter 7, verse 24. So, magmula verse 24 hanggang verse 27. Magmula verse 24 hanggang 27. So, magsalitan po tayo. Ako po muna, tapos kayo, one verse by one verse. So, 24. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So, okay po. Mga ilang linggo nakaraan, pinag-aralan po natin tungkol sa verse 21 hanggang verse 23. So ngayon, tuloy po tayo sa itong mga series ng lesson. So, ngayon po ay last day ng itong taon 2023. So parang kahapon lang po ang umpisa ng itong taon, pero ngayon, last day na. Kamusta po ang ating Christian life sa nakaraan taon, itong 2023? So, maayos? Kontento ba kayo sa inyong Christian life itong 2023? O may kulang pa? So, salamat pa rin, pero may kulang pa. So, yun po ang isip po natin. Sa kabila ng maraming kulang sa ating pamumuhay Kristiyano,
Pero hanggang ngayon, so dinala po tayo ng Diyos, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Gayon po yung unang puso po natin kapag inisip po natin yung ating nakaraan panahon, itong 2023. So, salamat, pero at the same time, sorry. Okay? Sorry. Nagpasorry po tayo sa biyaya ng Diyos. So, dalawang feeling, emotion. Sabay-sabay. Tama po? Okay. Salamat. Kalahati po ng ating puso, salamat. Pero kalahati po ng ating puso, sorry po sa Panginoon. Okay? Dahil marami po tayong kulang sa ating katapatan, sa ating commitment. Mas inuna po natin yung ating mga makamundong buhay kaysa gawain ng Panginoon. So, nakita po kanina on the way, maraming mga nagtitinda, maraming tao doon sa nagtitinda, tindahan ng fireworks. So, daming mga tao, kaya mamayang gabi, maingay. Bumili din po kayo, fireworks? Dati po tayo pero ngayon, so hindi na. So, walang kabuluhang bagay po yun, walang kabuluhan. Mga pansamantalang saya lang. Okay? So, sa ating mga Kristiyano, sana itong mga last day ng taon, so, siyempre may handa po kayo, di ba, para sa New Year. So, okay lang po, maganda yung bonding sa family, handa para sa family. Pero at the same time, kailangan din po natin yung oras para sa prayer sa harap ng Diyos. Sa ating prayer, kailangan po natin suriin yung ating sarili kung kamusta po ba yung ating Christian life itong taon 2023. Ano ba yung kulang? Ano ba yung mga kailangan pagsisihan po natin? So, ano ba ang mga dapat kong gawin pero hindi ginawa? So, lumago ba ako sa itong nakaraang taon o umatras ba ako? Umabante ba ako sa Christian life o umabante ako ba sa Christian life? Okay? Lumago ba yung ating yung pananampalataya o lumiit ba yung ating pananampalataya? Kung hindi po tayo lumago sa ating pananampalataya, kailangan po natin ma-check kung ano ang reason. Kung ano ang reason bakit hindi ako lumalago sa aking pamumuhay Kristiyano. Yung self-evaluation. Tawag po yan, self-evaluation. Hindi po pwede ibang tao nagbigay sa inyo yung evaluation. Dapat sariling evaluation. Kamusta ba ako? Kamusta ba yung Christian life ko itong 2023 sa harapan ng Diyos? Hindi po sa harapan ng mga tao. Self-evaluation, kailangan po natin gawin. Tapos, bago mag-umpisa ng bagong New Year, 2024, so kailangan din po natin yung mga plano, yung goal, kailangan po natin iset yung goal natin o resolution po panibagong taon, New Year's resolution. Ano ba ang mga gagawin ko sa itong darating na bagong taon para sa Panginoon? So, kaya sana, yun ang gagawin po natin mamaya sa New Year's. Okay? So, ngayon po, so from verse 24 hanggang 27, ito po yung gusto kong tatapusin ko yung mga lesson po ito bago matapos yung taon ito. 24 hanggang 27, ito po yung napaka linaw na illustration ng Panginoon sa atin. So
So bilang isang preacher sa church, so ako po bilang isang preacher, lagi kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin para sa mga kapatiran. So ang pinakamahalagang trabaho ko po ay iparating sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano mang sinasabi ng Biblia, so hindi pwede dagdag, hindi pwede alis. Ano mang sinasabi ng Biblia sa atin, yun po ang dapat kong iparating sa inyo. Para mas malinaw po sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang dapat gawin, kung ano ang hindi dapat gawin. So yun ang trabaho ko. Kaya, so sa Biblia po, meron pong mga teksto na malinaw, na hindi na kailangan ipapaliwanag pa, pero meron din po yung mga teksto na kailangan ipaliwanag para hindi mali yung interpretation. Okay? Kasi daming mga religion, denomination, mga grupo ay galing sa mga maling interpretation nila. Kaya maraming mga maling doktrina, maraming grupo ay so dumadami po sa mundong ito. So 24, babasahin ko po, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutula sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So may dalawang uri ng tao dito, nakikita po natin. So dalawang uri ng tao. Sino po? Okay. Nakikinig sa mga salita at ginaganap ang mga salita. Pangalawa po, nakikinig sa mga salita pero hindi ginaganap. Dalawang uri ng tao, nakikita po natin dito. So, may chalk po ba? Pakidalhin yung mga chalk dito. So, pansinin po natin dito. Silang lahat ay nakikinig. Tama po? Nakikinig silang lahat. Katulad po natin dito. So, umupo po tayo at nakikinig po tayo. Okay. Yung mga hindi nakikinig ay hindi kasama dito. Malayo sila dito. Yung mga hindi nakikinig, kung hindi nakikinig, so paano malaman ang kalooban ng Diyos? Kaya yung pakikinig po, yun po yung unang step. Unang step. Kaya Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya unang step, unang hakbang ay pakikinig. Napakahalaga po yung pakikinig. Pero maraming tao po ay nakokontento po sila sa pakikinig lang. Nakokontento po sila sa pakikinig. Kaya pag umattend po sila sa Sunday at nakinig po sila ng sermon, sabi po nila, okay na ako. Ayos na yung Christian life ko. O hanggang dito lang yung mga trabaho ko. Nakikinig lang sila sa sermon. Pero walang changes sa buhay. Okay? Pakikinig lang. Kaya itong Matthew chapter 7, alam niyo po ba kung sino po yung nagsabi ito? Si Hesus Kristo mismo nagsabi po sa atin. Kaya bawat nakikinig,
nakikinig, at so gumaganap. Ito. So number 2, nakikinig din sila, bawat nakikinig. Tapos, hindi gumaganap. So, dalawang uri ng tao dito sa verse 24 hanggang 27. So, nakikinig po silang lahat, pero number 1, gumaganap sila. Number 2, hindi gumaganap. Anong difference? Ito po yung diferensya, di ba? Ito po yung diferensya. Kaya tanungin po natin yung ating sarili, gumaganap ba ako? So, ginaganap ko ba ang aking natutunan? Yun po yung mahalagang tanong. Ginaganap ko ba, sinusunod ko ba ang aking naririnig? Sinusunod ko ba ang aking naririnig, natutunan? Yun po yung mahalagang tanong. Okay? Nakikinig ba ako o hindi? Hindi po yan mahalagang tanong. Dahil yung dalawa po ito, lahat po sila ay nakikinig. Pero isa ay gumaganap, pangalawa ay hindi gumaganap. Ano po yung difference? Ganon din po verse 21, sabi po doon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ito rin po the same message. So, hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sa ibang salita, hindi lahat ng nakikinig. Hindi lahat ng nakikinig sa akin ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sila po ay makakapasok sa langit. Ito po yung napakahalaga. Baka may tanong po dito, baka may nagtatanong, Pastor, kung ganun, kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng gawa? Hindi po. Yung kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. So malinaw na po sa maraming mga Bible verses ay kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Okay? Kaya kailangan pa dito yung ipaliwanag. So anong ibig sabihin dito? Okay? Yung gumaganap dito, verse 24, balik po tayo. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulas sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Okay. Nagtayo po sila, nagtayo. Pero number 1, saan po sila nagtayo ng kanilang bahay? Sa ibabaw ng bato. Okay? Sa ibabaw ng bato. Yung pundasyon po nila ay bato. So ito po yung sa ibabaw ng bato, so nagtayo sila ng bahay. Okay? Nagtayo sila ng bahay. Number 2, buhangin.
Bawa nakikinig sa aking sa mga salita kung ito hindi ginaganap ang mga ito ay matutulas sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, buhangin. Okay? So, buhangin at bato. Kung walang bagyo, kung walang malakas na ulan, okay? Yung bahay sa ibabaw ng bato, yung bahay sa ibabaw ng buhangin ay parang pareho lang sila, pareho. Yung nakikitang bahagi, so ay maganda, mas maganda po ito. Ito parang kubo, pero ito magandang materialis, mga semento, hollow block, tapos magandang finishing, may pintura. So, magandang mga paint. Kaya, magandang tingnan. Pero sa ilalim, buhangin. Maaari po, maraming ministry sa church. Okay? May ministry sa church. Tapos, linggo-linggo, nagche-church. Linggo-linggo. Eto, pero doon sa kanyang pamumuhay Kristiyano, walang obedience. Walang obedience. Matigas pa yung puso, walang sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ang problema po ay doon sa ilalim, hindi po sa nakikitang bahagi. Yung nakikitang bahagi, so parang pare-parehas. Maaari, mas maganda. Pero yung ilalim po ay bato, yung buhangin. Kailan po natin malalaman kung may bato sa ilalim sa pundasyon o buhangin? Kailan po malalaman? Pagdating po yung baha. 25. Bumaksag ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, unit hindi iyon bumaksak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Verse 24, bumaksak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumaksak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. So, nakita niyo po yung riprap natin sa likod, naguho. Alam niyo po ba kung kailan po naguho siya? So, itong taon, nung dumaan po dito, yung bagyo, malakas yung ulan, doon po naguho yung riprap. Bago dumating po yung bagyo, pag nakita mo yung mga hitsura ng riprap, parang malakas. Malakas. Matibay. Parang matibay po sa mukhang matibay sa labas, sa tingin, sa mata ng tao. Pero napapansin po natin mga unti-unting may crack. Tapos, nung naguho na po, doon ko po nakita sa loob, kulang yung semento. Kulang yung semento. Dapat may sementong kasama para hindi madaling masira yung semento po yung pandikit sa pagitan ng mga bato-bato. Pero kaya ngayon, so mas matibay na riprap ay itinatayo po nila. Kaya ganun po yung ating pamumuhay Kristiyano. Yung ating puso, nakikinig, hindi pwede tayo makontento sa pagkikinig lang. Hindi po tayo kontento sa pagkikinig lang. O uma-attend ako sa Sunday sermon. Nakikinig ako sa Sunday sermon. Okay?
So, ano po yung reason? Bakit nag-church po tayo? Ano po yung reason? So, para saan po nakikinig po tayo ng Sunday sermon o Wednesday sermon? Dahil, so yun po yung pagkain po natin, di ba? Pagkain. So, kumain na po tayo, kumain. Pag kumain na po, ano po yung kailangan po natin pagkatapos ng kumain? Trabaho. Okay? May purpose po doon sa pagkain. Pag kumain po tayo, so may energy po tayo, saan po ginagamit po natin yung ating energy? Okay? So yun po yung mahalagang tanong. Di ba kanina, nag-almusal po tayo, mamaya magla-lunch po tayo. So, hindi po tayo nabubuhay para kumain lang. Kumakain po tayo para makaroon po ng energy, para malakas po yung ating katawan. Tapos, yung kalakasan po nating katawan, saan po gagamitin? Yun po yung mahalagang tanong. Yung kalakasan sa katawan, saan po gagamitin? Lalo po yung mga Kristiyano po, yung ating katawan, hindi po sa atin. So, pumunta po tayo sa unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto, chapter 6, verse 19 po. Unang Korinto, chapter 6, verse 19, 20, babasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa iyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Yung katawan po natin ay templo ng Espiritu Santo. Yung ating katawan ay tahanan po ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, saan po naninirahan po ngayon? Sa atin, yung Holy Spirit. Tinanggap ninyo mula sa Diyos, kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo, yung katawan po natin, ay hindi na sa sarili. Hindi na sa atin. Yung ating katawan, sino po yung may-ari ng ating katawan? Ang Diyos po ang may-ari ng ating katawan. Malinaw na po ito? Kaya ang tanong po ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman ito? Na ang inyong katawan ay sa Diyos na, sa Diyos. Hindi na sa iyo. Verse 20 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Binili kayo sa isang halaga. Makano po? Binili po tayo. Tayo po ay binili ng Diyos. Sa isang halaga. Makano po? Binayaran po ng Diyos. Para sa ating, para sa ating, yung kaligtasan. Makano po binayaran po ni Jesus? Yung kanyang dugo. Napakahalaga po yan. Ganun kahalaga po kayo. Ganun kahalaga po tayo sa harap ng Diyos, kaya binayaran po niya yung dugo ng kanyang buktong ng anak para baligtas po tayo. Kaya may-ari po, ang Diyos po ay may-ari ng katawan ko, yung buhay ko. So, kung gano'n, Diyos po yung may-ari ng katawan ko. Yung kamay ko, yung paa ko, matalinong utak mo, sa Diyos lang yan, sa Diyos.
yung ating malakas na katawan. Yung mga nanay, tatay dito, kahit mahina na yung katawan, pero malakas pa o hindi? So, may malakas pa. Hanggang hayaan ng Diyos, so hanggang loloobin ng Diyos, yung buhay po natin, tumitibok pa yung ating puso. Habang tumitibok pa yung ating puso, okay? Habang malinaw pa po yung ating isip, yung pandinig, mata, yung ating katawan ay dapat gamitin para sa Diyos. Ang Diyos po yung mayari ng katawan ko. Katawan po natin. So, ito po yung kailangan po natin pag-isipan mabuti. Sa akin yan, sa akin, my life. Yung buhay ko yan, buhay. Katawan ko ito, katawan ko. Kaya gagamitin ko ito para sa akin. Kung gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Kung ayaw kong gawin, hindi ko gagawin, katawan ko ito. Dating konsepto yun po yan, dating konsepto. Pero dito, malinaw na po sabi dito, ikaw ay binili ng Diyos sa isang halaga. Dugo ni Jesus. Kaya, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Anong ibig sabihin? Gamitin mo ang katawan mo para sa Diyos. Gamitin po natin yung ating katawan para sa Diyos. Pumunta po tayo sa Roma chapter 12. So, Roma chapter 12, verse 1. Babasahin ko po. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa iyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Pansinin po ninyo dito, ialay ang inyong mga katawan. Ano po ang kailangan po natin ialay? Yung ating puso o katawan. Okay? Anong nakikita po natin? Inyong ialay ang inyong mga katawan, hindi po yung puso lamang. Katawan dapat ialay. Ano pong ibig sabihin yung katawan? Oras mo. Yung lakas mo, yun ang ialay sa Diyos. Yung buhay mo, buhay natin sa mundong ito. Yung natitirang panahon sa mundong ito ay huwag na gamitin para sa inyong sarili o para sa pamilya lamang. Para sa Diyos. May purpose ng Diyos sa buhay mo. May purpose. May kalooban ng Diyos sa buhay mo. May plano ng Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos gamitin yung ating katawan para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya, Awit chapter 116, Awit chapter 116, 116 verse 12. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ulitin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Meron po ba tayong ganitong puso? Okay. Bilang isang taong ligtas, meron po ba tayong ganitong puso? O wala?
Meron. Meron. Siyempre, meron. Ano ang isusukuli sa lahat niyang biyaya sa akin? Sa biyaya niya, sa biyaya ng Diyos, ligtas ako. Sa biyaya ng Diyos, nakarating ako hanggang dito. Hindi niya ako pinababayaan. Lagi po niyang inaalaga. Lagi po niya akong binabantayan, pinapanubayan, ginagabayan. Alam ng Diyos yan. So, ito po yung tanong, ito po yung natural, normal na tanong po ng lahat ng Kristiyano. Ano ang aking isusukuli? Ano ang gagawin ko? Okay. Ano ang gagawin ko para sa Kanya? Okay. So, yun po yung Christian living. Kung ano mang talento nasa iyo, yung katalinuhan mo, yung malakas na katawan o mga skills mo, mga anumang talento mo, kung meron po, sabi ko sa mga new illiterate, yung gift ay given. Biyaya po yan, given. Given, so magbula sa parents, magbula sa ninuno, given. Anumang gift po, anumang talento na ipinakaloob ng Diyos sa atin, kailangan po natin i-develop. I-develop. Kailangan po natin paayusin ito, tapos gamitin po natin para sa Diyos. Yun po yung pinakamagandang purpose. Yung gift, yung given. Kahit isang talento, okay. Kahit 2 talento, okay. Kahit 5 talento, iba-iba, depende sa tao. Huwag po natin i-compare po yung talento ko sa mga ibang tao. Iba talaga, iba. Okay lang, wala pong problema. Kahit anumang given, so ibinigay ng Diyos sa yun lang gamitin mo. So, pupurian ka ng Diyos. So, chapter 118, chapter 118, verse 17 po. Basahin po natin, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ito po yung sagot po doon sa chapter 116, verse 12. Ano ang aking isusukuli? Ano ang gagawin ko sa aking natitirang buhay? Ito po yung sagot. Habang buhay pa ako, isasalaysay ko ang mga gawa ng Panginoon. Yung biyaya niya, kaligtasan niya, para maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Yun ang trabaho ko magmula ngayon. So, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Kung loloobin ng Diyos, habang buhay pa ako, habang tumitibok pa yung puso ko, ito yung gagawin ko, yung gawa ng Panginoon, yung kabutihan niya, yung biyaya niya, kaligtasan, ay ibabahagi, ipapangaral sa mga mahal ko sa buhay. Yun po ba yung goal po natin sa buhay? So dapat, yun po yung goal po natin sa mga darating na panibagong taon. Huwag po tayo matalo sa mga pag-aaral mo. Huwag po kayo matalo sa mga trabaho mo. Lagi nandyan yung mga busy, yung mga trabaho. Magmula sa pag pumasok sa college, so pabigat yung mga study. Okay. Kaya hanggang high school, maayos yung Christian life, pero pumasok na sa college, doon po sila bumabagsak, nakakalungkot. Natalo po sila sa pag-aral. Tapos, pag pumasok sa trabaho, natalo po sila sa trabaho. Busy, pagod.
Kaya walang oras para sa Christian life. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Study o work o pagpapalaki ng mga bata? Yun po ba yung purpose ng buhay natin? Hindi po. Yun po yung purpose ng mga unbelievers. Nabubuhay po sila para sa study lamang, para sa trabaho lamang, para sa pamilya lamang. Yun po yung buhay po ng mga unbelievers. Yung Kristiyano po ay namatay po tayo sa cross. Kagaya po ng sabi po ni Apostol Pablo, Galatia chapter 2 verse 20, ako ay ipinako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay hindi para sa aking sarili, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at namatay para sa akin. Kaya, Roma chapter 14, punta po tayo sa Roma chapter 14, verse 7. Roma chapter 14, verse 7 to 8. So, basahin po natin. 3, 2, 1. Walang sino mang sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Ito po yung Christian life. Walang sino mang sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. So, walang sino mang sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kung nabubuhay pa tayo para sa ating sarili, so, ibig sabihin, wala pong ganong puso. Ano ang isusukuli? Ano ang isusukuli sa kanyang kabutihan? Ano ang gagawin ko para sa kanya? Kung wala pong ganong puso, i-check mo muna kung naunawaan ba talaga yung pag-ibig ng Diyos. Okay. Kung may pag-ibig ng Diyos sa ating puso, ang kanyang pag-ibig ay humihimok sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos. Kung may pag-ibig po, so may willing na sumunod. Okay. So dito po, nakikinig. Okay? Nakikinig silang lahat. Pero bakit dito gumaganap siya? Bakit dito hindi gumaganap? Ano po yung difference? Nakinig po silang lahat, pero bakit iba dito? Anong meron dito? Anong wala dito? Okay. Anong meron dun sa obedience? Anong wala dun sa hindi pagsunod? Okay? Pag-ibig po, pag-ibig. Kung may pag-ibig, gumaganap. Kung walang pag-ibig, hindi gumaganap. So bakit walang pag-ibig dito? Bakit dito walang pag-ibig? Dahil nakikinig lang sila, hindi pa po niya naunawaan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya walang pagsunod. Dito, nung nakinig po siya at naunawaan po niya yung tunay na pag-ibig ng Diyos, kaya ito po ay nangyayari. Ito po yung nangyayari.
Ito po ay bunga. So, tingnan po natin sa ilang talata kung saan galing po yung obedience. Okay? John chapter 14. Bagong Tipan, John chapter 14, verse 15. Okay? Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung minamahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Tama po ba? Bakit hindi sila gumaganap? Dahil walang pag-ibig. Dahil hindi po nila minamahal ang Diyos. Totoo po yan. Malinaw na po yung mga knowledge. Kasi maraming beses nakinig ng Bible seminar, kaya malinaw na po yung mga knowledge. Pero sa puso, wala. Walang nangyari sa puso. So, kung walang pag-ibig po sa kanilang puso, yung unang yung unang sintomas, nahirapan po sila makinig ng salita ng Diyos. Mahirap po sila nang hindi sila nagpo-focus sa words of God. Parang walang hangarin sa words of God. Walang uhaw sa words of God. Kaya yun po yung unang sintomas. Yung katawan lang, mga sumasama. Pero mahirap po sila nag-focus sa salita ng Diyos. Okay. Yun po yung napapansin ko. Okay. Kaya siyempre walang changes. Kung ako ay inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay. Verse 21. Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad, ang mga yon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din aking Ama, at siya ay mamahalin ko at ihahaya ko ang aking sarili sa Kanya. So, sino daw nagmamahal sa Diyos? So, siya meron ng aking mga utos. Nakikinig, kaya alam po niya kung ano ang utos ng Diyos. Alam niya kung ano ang utos at tinutupad ang mga utos ko. Sila lang nagmamahal sa akin. Kaya sino po yung nagmamahal sa Diyos? Yung mga tumutupad ng kanyang mga utos. Sila po yung nagmamahal sa Diyos. Yung mga hindi tumutupad, yung mga hindi gumaganap, nagmamahal po ba sila sa Diyos? Hindi po. Huwag po tayo madaya ng ating sarili, kaya sinasabi ko, chine-challenge ko po sa iyo. Suriin po natin yung ating sarili kung nagmamahal ba ako talaga sa Diyos. Paano po natin na-check? Checkin po natin yung ating obedience. Kung tumutupad po tayo sa kanyang utos, kung gumagana po tayo sa kanyang utos, yun po yung checkpoint sa ating Christian life. Checkpoint. Gumagana ba ako ng kanyang utos? Tumutupad ba ako ng kanyang utos? Kung hindi, may question tayo doon. Verse 23, sumagos si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Okay?
Kung isang tao nang mamahal sa akin, kung isang tao nang mamahal sa akin, tutuparin niya yung aking salita. Susunod siya sa akin. Yun po yung natural na nangyayari. Kahit hindi po tayo magiging perfecto agad, pero yun po yung direction po. Okay? Palago po tayo sa ating obedience. Di ba nung bata pa po, mga ano lang, konting kilos lang. Pero habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, okay? Lumalago din po tayo sa ating pagsunod. Okay? 1 John chapter 5 verse 3. 1 John. 1 John chapter 5 verse 3. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ito ang pag-ibig sa Diyos, hindi po pag-ibig ng Diyos. Okay? Ito ang pag-ibig natin sa Kanya. Kung nang mamahal po tayo sa Kanya, ano po yung mangyari? Ating tuparin yung Kanyang mga utos. Yun po ang expression po ng ating pag-ibig. Minamahal ko kita, Panginoon. Paano po natin ipakita yung ating pagmamahal sa Diyos? Sa bibig lang, I love? Sa bibig lang, minamahal kita? Hindi po. Hindi po maloko ang Diyos. Hindi po maluloko ang Diyos sa ating mga testimony. Action. Action, yun po yung lingwahe natin, action. Hindi po yung mga salita-salita. Yung action po, yun po yung language po natin. Ipakita po natin sa Diyos yung kanyang pusong nagmamahal. Hindi lamang po sa bibig, kundi sa pamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Yun po yung pag-ibig po natin sa Diyos. Yung kanyang utos, yung utos po ng Diyos ay hindi pabigat. Salamat. Kapag puro bigat lang yung utos ng Diyos, paano? Hindi kaya. Pero sabi dito, hindi pabigat. Ibig sabihin, kaya natin to pa rin. Huwag natin sabihin, sobrang bigat yung utos ng Diyos, hindi ko kaya, to pa rin. Ang bigat, paano? Hindi ko kaya. Yung pag-a-attend sa Sunday, mabigat po ba yan sa inyo? Yung pag-a-attend sa Wednesday sermon, mabigat po ba yan sa atin? Yung mga pagsama sa fellowship, yung others group fellowship, sa isip natin minsan, hindi ko kaya. Marami akong trabaho. Okay. Sabi ng Diyos, hindi pabigat sa iyo. Tutulungan kita. Di ba may pangako po tayo, hindi po tayo nag-iisa. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, meron po tayong gabay at tulong ng Holy Spirit. Yun po yung Christian living. Gusto mo lumago sa faith? Itry natin. Subukin po ninyo. Okay? Mga exam sa school, tapos yung Bible seminar, conflict.
Huwag natin itabi yung mga gawain ng Diyos dahil sa mga gawain ng salibutan. Huwag natin itabi yung gawain ng Diyos, yung ministry po natin dahil sa gawain sa salibutan. Nakakalungkot po yan. Malungkot po ang Diyos sa iyo kung ganun po yung ginagawa natin. Napakahalaga po yung gawain ng Diyos. Napakahalaga po yung ministry na ibinigay ng Diyos sa atin. Makalangin na bagay po yan. Makalangin na trabaho yan. Makalangit. Kung unahin po natin, sabi Matthew chapter 6 verse 33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kung ganon, lahat ito ay idadagdag sa iyo. Ma-experience po natin. Kung walang experience, takot. Parang hindi mo kaya. Pero itry mo yan. Subukin mo yan. Kung unahin po natin yung gawain ng Diyos, kung anong mangyayari sa iyo. Okay. Tutuparin po ng Diyos yung kanyang promise. Buhay ang Diyos. Namatay ba ang Diyos? Buhay pa siya, buhay ang Diyos. The same chapter. 1 John chapter 3, chapter 4, verse 19. Chapter 4, verse 19. Basahin po natin, 3, 2, 1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Di ba sabi ko, kung may pag-ibig sa Diyos, tumutupat po tayo, di ba? Tumutupat. May connection po dito. Silang lahat nakikinig. Pero dito, bakit gumaganap siya? Dahil nagmamahal siya sa Diyos. Okay? Kung walang pag-ibig, ito. Bakit hindi siya gumaganap ng utos ng Diyos? Dahil hindi siya nagmamahal sa Diyos. Kung nagmamahal po tayo sa Diyos, yung pagmamahal po, yung pag-ibig, hindi po ito nangyari sa utak. Yung pag-ibig po, saan po nangyari? Sa puso. Hindi po dito. Nagmamahal ako, minamahal ko ang Diyos. Hindi ito nangyari dito. Nangyari po yan sa puso. Kung nagmamahal po tayo sa Diyos, paano po natin ipakita sa Diyos yung ating pusong nagmamahal? Obedience. Ano mang sinasabi ng Diyos sa atin, susundin kita. Okay. Yung kalooban ng Diyos ay unahin ko. Hindi po yung kalooban ko. Yung kagustuhan ko, yung gusto kong gawin, ayaw kong gawin, dati po yan. Ngayon, mas unahin ko yung mga kalooban ng Diyos. Kung gusto ng Diyos, sige, gagawin ko. Ayaw ng Diyos, hindi ko yan gagawin. Yun po yung pagmamahal po natin sa Diyos. Tama po ba? Tama. Expression. Yung action po, yun po yung language, action. Yun po yung language po natin. Bakit dito po, tanungin po natin sila, bakit gumaganap ka ng utos ng Diyos? Bakit gumaganap po tayo ng utos ng Diyos? Sabi niya, ang Diyos po ang unang umiibig sa akin. Kaya ako din umiibig sa Diyos. Sino po yung maunang umibig sa atin? Ang Diyos po yung unang umibig sa akin. Kayong pag-ibig ng Diyos ay nahibuhos na sa ating puso. Kaya, so meron din po akong willing o hangarin na sumunod sa kanyang utos.
Unang Korinto chapter 10, kaya ganito po yung puso ng mga Kristiyano. Unang Korinto chapter 10, verse 31. Okay, basahin po natin. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, nag-aaral, nagtatrabaho, naglalaba, nagluluto, nagpapalaki ng mga bata, ano mang ginagawa ninyo, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo para sa Diyos. Yun po yung meaning. Ano man ginagawa ninyo. Ano mang ginagawa natin, gawin natin ang lahat para sa Diyos. Okay. Yun po yung ating puso. Yun po yung ating pusong nagmamahal sa Diyos. Kaya sa darating na panibagong taon, so, kung hindi pa malinaw po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, Pastor, parang sa puso, wala pa akong puso. Okay. Kaya hindi ako gumaganap ng kanyang kalooban. Okay. Kung ganun po, ang mga evaluation, kailangan po yung mga sariling mga evaluation, yung check. Mahalaga po yan. Pangalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? So, subukin ang sarili. Yung siyasatin po yung ating sarili kung nasa pananampalataya o hindi. Kung hindi po tayo gumaganap ng kalooban ng Diyos, so something wrong, di ba? Something wrong. Kaya i-check po natin yung ating pananampalataya ayon sa Biblia. Kasi bilang isang minister ng isang church, siyempre yung prayer ko po, yung panalangin ko po sa Diyos, sana lahat ng mga membro na umaattend sa church sa linggo ay sure sila sa kanilang kaligtasan. Kasi di ba matagal po sa church pero pagdating sa second coming of Jesus, baka maiiwan. Baka maiiwan doon sa second coming of Jesus. Rapture. Maaari po mangyari dito. Maaari po mangyari dito na akala ko maligtas ako, matagal ako sa church. Pero baka mayroon din po dito na maiwan sa rapture. Okay. Yun po yung prayer ko. Kaya minsan, ginigising ko po kayo sa ganitong mga message.
suriin po natin yung ating pananampalataya. Kung ligtas ba ako talaga o nag-church lang. Paano ma-check natin? Ito po yung checkpoint. Kung may pag-ibig ng Diyos sa ating puso, nagmamahal din po ako sa Diyos. Kaya may willing ako na sumunod sa kanyang kalooban. Tapos, may concern ako sa mga kaluluwa na hindi pa ligtas. Yung sa mga mahal natin sa buhay, di ba, hindi pa ligtas. Yung mga pamilya po natin, yung mga kakilala po natin na hindi pa ligtas. So, pag nakita po natin yung mga naliligaw na kaluluwa, so ano po ang iniisip po natin? Paano evangelize sila? Paano isama sila sa kaligtasan? So, meron pong mga checkpoint. By the fruits, makilala po nila ang puno sa pamamagitan ng bunga. Kaya, i-check po natin yung ating bunga. Kung anong uri ng bunga, so nakikita po natin sa ating pamamahang Kristiyano. Anong bunga lumalabas para i-check po natin kung anong uri ng puno ako. So, lumalago ba ako sa pananampalataya o umaatras ako sa pananampalataya? Kung walang changes sa ating Christian life, so kailangan po natin check-in yung ating sarili. Kaya, ano ang isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin? Itong taon, so last verse po natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Verse 10. 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. So, ano pong ibig sabihin, ako ay ako? Yung buong buhay ko, okay, nakarating ako dito, nakarating ako hanggang dito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung walang biyaya sa buhay ko, wala ako dito. Yung buong buhay ko po ay puno ng biyaya ng Diyos, yung laman. Kaya pag natanggal po yung biyaya sa buhay ko, wala ako, baksak ako. Biyaya. Diba sa biyaya tayo naligtas? Kung hindi po tayo narapa sa langit, isa akong masamang makasalanan. Okay? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, iniligtas niya ako. Ginawa niya akong anak. Pinakaloob niya ako ng panibagong buhay, panibagong pangarap, panibagong pag-asa. Okay? Tapos, mula nung ligtas ako hanggang ngayon, hindi niya ako pinabayaan. Kahit makulit pa ako, pasaway pa ako, hindi ako sumusunod sa kanyang salita, pero nandyan pa rin si God. Nagpabantay sa akin, nag-aalaga sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Biyaya po boy. Biyaya po yun, biyaya. Kaya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Kung ito po ay totoo,
So isipin po natin, ano ang isusukuli sa kanyang biyaya? Okay. Ano ang gagawin ko para sa kanyang, para sa Panginoon? Ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin hindi nawawalan ng kabuluhan. Okay? Biyaya ay may power. Okay? Ano mang changes sa buhay natin ay galing sa dahil sa biyaya po ng Diyos. Okay? Yung biyaya, pag-ibig ng Diyos ay naibuhos po sa aking puso, kaya naging bago na ako. Siya po yung unang umibig sa akin. Napatunayan po doon sa cross ni Jesus Cristo kung gaano kalaki po yung pag-ibig niya sa akin. Napatunayan na doon sa cross kung gaano kamahal ako ng Diyos. Ibinigay niya yung buhay niya para sa akin. Napatunayan na. Now, our turn. Paano po mapatunayan po natin yung ating pag-ibig sa Diyos? Paano ipapakita po natin sa Diyos yung ating pusong nagmamahal sa Diyos? It's our turn. Okay? Kung meron po tayong bagay na hindi karapat-dapat bilang isang Kristiyano, alisin po natin yan sa darating na bagong taon. Alam po natin kung saan tayo dapat magbago. Okay? Kung meron pa pong mga bisyo na hindi pa natanggal, so tanggalin po natin yan sa buhay. Pati po yung meron po tayong bagay, kung masyado po sa cellphone, next year, bawasan yung mga cellphone. Bawasan yung cellphone. So, bago dumating po tayo sa panibagong taon, so, pag-isipan po natin, suriin po natin yung ating sarili. Ano ba ang kulang sa akin? So, anong bagay na kailangan kong alisin sa pamumuhayang Kristiyano ko? So, kung ganon, next year, panibagong taon, 2024, so another chance. Okay? 2024, another chance. Isa pang pagkakataon para matupad ang maluwalhating kalooban niya sa ating buhay. So, kaya yung mga kapatiran ng Tanawan Church, yung Happy New Year. Tapos, sana lahat po kayo ay maging malusog at matupad po ang maluwalhating kalooban ng Diyos sa bawat pamilya ng mga kapatiran ng Tanawan Church. Sana yung mga pamilya po ninyo na hindi pa ligtas ay maligtas sa darating na bagong taon. Okay? Sana lumago rin po tayo sa ating pananampalataya. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa yung gawain ng Diyos yung mensahe ng Diyos na ipinakaloob mo sa amin. Lahat po kami ay nasa inyong harapan, Panginoon. Sa inyong harapan na bubuhay po kami. Alam po namin na darating po yung panahon na haharap po kami sa inyong pagdating. Nawa hindi po kami mapahiya sa inyong biyaya. Nawa hindi po kami mapahiya sa inyong dakilang pagmamahal mo sa amin. Alam po
namin, Panginoon, kung gaano kadakila ang pagmamahal mo sa amin na napatunayan doon po sa sakripisyo ni Hesus Kristo. Gusto po namin ipakita ang aming pusong nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyong mga kalooban. Tulungan niyo po kami. Sa darating na panibagong taon 2024, ipagtitiwalaan din po namin ang buong buhay namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.